Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit na usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na pangyari, ang unang ginang na si Lizata Nasmags ay inakusahan na pagprotekta sa mga pogo na nagdudulot sa mga pangamba ukol sa impluensya at lawak ng operasyon ng pagsusugal sa bansa. Lumabas ang mga aligasyon kasunod ang serye ng mga investigasyon sa lumalawak na industriya ng pogo na naging kontrobersyal sa Pilipinas dahil sa pagkaugnay nito sa iba't ibang illegal na aktibidad kasama na ang money laundering, human trafficking at pag-iwas sa buwis. Sinabi ng mga kritiko na ginagamit ng First Lady ang kanyang posisyon upang maprotekta ng mga operator na ito mula sa regulasyong pagsusuri na nagpapahintulot sa kanila na umunlad at makaiwas sa mga legal na parusa. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan ng impormasyon, malaking halaga ng pera ang dumadaloy sa ibang kanal ng konektado kay Lizata Nasmags. Ang pagdami ng yaman ay nagdulot ng mga pagdududa na nauugnay sa kanyang umano'y pagprotekta sa mga entidad ng Pogo. Ang marangyang pamumuhay at kamakailan na mga ari-aringan ni Ginang Lizata Nasmags ay lalong nagpapalakas ng mga hinala. May malaking pampulitika implikasyon ang mga paratang laban kay Ginang Lizata Nasmags. Ang kanyang asawa na si Pangulong Kuting ng Norte ay nasa ilalim ng presyon na tugunan ang mga ukol sa mga operasyon ng Pogo. Sinabi ng mga kritiko na ang katahimikan at kawalan ng aksyon ng Pangulo ay maaring ituring na pagkasangkot o sa pinakamababa pag-aatubili na harapin ang issue dahil sa umano'y pagkakasangkot ng kanyang asawa. Ang oposisyon ay lantaran na pangangailangan ng isang masusing imbestigasyon. Si Senator Riza Hontiveros, isang kilalang kritiko ng kasalukuyang administrasyon, ay nananawagan para sa transparency at accountability. Binigyan din ng pangangailangan na wasakin ang anumang protective networks na pinagpapahintulutan sa mga illegal na aktibidad. Nararapat malaman ng mga Pilipino ang katotohanan. Kung may katotohanan sa mga aligasyong ito, dapat managot ang sangkot kahit paano ang kanilang posisyon o impluensya, ani ni Hontiveros. Ang reaksyon ng publiko ay galit at pagkadismaya. Ang mga social media platforms ay puno ng mga talakayan at kritisismo kung saan maraming mamamayan ang nagpahayag na kanilang pagkadismaya sa inakalang katiwalian sa pinakamataas na antas ng gobyerno. Maring itinanggi ni First Lady Lizata Nasmags sa mga paratang, tinawag itong walang basihan at politically motivated. Sa isang pahayag na inilabas sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita, iginiit ni First Lady Liza Tanasmags na wala siyang kinalaman sa mga operasyon ng Pogo at ang kanyang mga transaksyon pinasyal ay iligal. Ang mga paratang na ito ay walang iba kundi isang smear campaign na naglalayong sirain ng aking reputasyon at ng aking pamilya. Ako'y handang makipagtulungan sa anumang lehitimong investigasyon upang malinis ang aking pangalan, nakasaad sa pahayag. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, nakamasid ang buong bansa. Ang kinalabasan ng kontrobersyang ito ay maaaring magkaroon ng malawakang epekto sa administrasyon ni Kuting ng Norte at sa hinarot na operasyon ng Pogo sa Pilipinas. Sa ngayon, ang mga paratang laban kay First Lady Lizata Nasmags ay nanatiling mainit na issue kung saan marami ang nananawagan ng hustisya at transparency sa paglalantad ng katotohanan sa likod ng mga seryosong paralatang na ito. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin na lamang ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Magtatatlong taon na ho silang namumuno ngayon sa ating pamahalaan. Ang tanong, bakit ngayong halos magtatatlong taon na ho sila biglang naglabasan yung mga
illegal pogo operation. Meron hong theory yung ating mga kababayan na di umano, yung mga malalapit kay Marcos Jr., meron din daw hong di umanong hawak na illegal pogo operation. Kaya daw ho nila ginagawa ito doon sa mga maliliit na pogo operation na walang proteksyon o di naman ho kaya hindi nagbibigay ng pakimkim dito sa mga politiko na to, kaya yun ho ang kanilang mga tinatabla. At para masolo daw ho nila itong mga pogo operation dyan sa Northern Luzon, dyan sa bahagi ng Maynila, Cavite at iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Di umano, yung mga operator daw ho ngayon nitong mga pogo na to sa ating bansa nagbibigay ng payola sa mga matataas na opisyal nitong si Marcos Jr. Di umano. Kasi ang problema dito sinisisi ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dito sa Pogo. Ito ho kasi yan, nakakalimutan ho ng ating mga kababayan na kung ano nga ba yung mga naging dahilan kung bakit pinahintulutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Pogo. Pinahintulutan ho niya ang online sabong at Pogo dahil nung panahon ng pandemya at talagang wala hong pumapasok na income sa pamahalaan. At kung hindi ho ginawa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yon, malamang sa malamang napakarami ho ng mga nagutom noong panahon ng pandemya. Okay? Yun hong natanggap ng tito, lolo't lola yung taglilima at tagsa-10,000, malamang sa malamang, yung iba doon, galing ho doon sa mga tax na nakolekta diyan sa mga pogo na yan at mga online sabong na yan. Pero nung bago bumaba yang si dating Pangulo Rodrigo Duterte, kung di ho tayo nagkakamali, pinatigil ho niya yan. Ngayong panahon ni Marcos Jr., correct me if I'm wrong, sa administrasyon ho niya, doon ho namigay ng mga panibagong lisensya ang PAGCOR sa mga Pogo operation ngayong panahon ni Marcos Jr. Yun ho kasi mga reporter, sinisisi yung administrasyon ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Napakawalang yan naman ho ng pinagtatanggol nyo. 3 taon na yan. Hawak niya NBI, hawak niya Armed Forces, hawak ho niya lahat, CIDG, lahat ho mga kababayan. Kung gusto ho niyang tapusin yan, isang iglap lang yan sa Kongreso, wala na ho yung Pogo na yan. Pero yung ating speaker, pagka daw nag-comply lang sa batas, yung mga Pogo operator na yan, wala daw silang magiging problema pagka law-abiding sila, pagka sinunod ho nila yung batas. Yun ang sinasabi nitong si Martin Tambalos Romualdez. Pero bago ho natin na umpisahan yung ating talakayan na yan, gusto ko muna nating i-shoutout itong si Binibining Maharlika. Palakpakan ho muna natin itong si Binibining Maharlika. At gusto ho din nating i-shoutout ang ating 26,500 new subscriber. Palakpakan naman. Isang like at isang subscribe lang ho dito sa PH Update. Sobrang saya na ho namin dito. Isang like, kahit hindi ho kayo magpa-member, isang like at isang subscribe lang, sobrang saya na ho namin dito sa PH Update. Masaya na ho kami doon. Pero bago tayo magbigay ng reaksyon dito sa isiniwalat nitong si Binibining Maharlika kaugnay sa mga illegal pogo operation ngayon sa ating bansa, na kung saan di umano iniugnay niya ho ang ibang mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan dito sa illegal pogo operation ngayon sa ating bansa. Pasadahan ho muna natin na mabilisan yung ating dapat papasadahan kaninang umaga, kaso naubusan lang ho tayo ng oras. Yung gustong mangyari nitong si Senator Robin Padilla na paimbestigahan at sa June 18 maghahain na siya ng resolusyon para matalakay ang ginawang kabalbalan ng ating PNP diyan sa pagsiserve ng warrant dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Huwag kasi kayo sunod ng sunod sa mga order. Merong illegal order. Meron hong ganon. Kaya pagka naaamoy yung illegal na yan, huwag nyo hong sundin. Kasi kayo hong malalagay sa alanganin dyan. Kayo ang sasampahan ng kaso. Yung mga umabuso, yung mga binalya yung mga miyembro ng KOGC, yung mga miyembro na nananalangin lang inistorbo ho doon sa sagradong lugar para dito sa mga miyembro ng Kingdom, talagang mayayari ho kayo dyan. Hindi na presidente si Marcos, malamang sa malamang, meron pa kayong kinahaharap na kaso. Hinay-hinay ho kayo sa pagsunod sa mga sa mga amo nyo.
Ang sabi ho nitong si Senator Robin Padilla, nais pa imbestigahan ni Sen. Robin Padilla ang di umano'y unnecessary at excessive force ng Philippine National Police sa pagsilbi ng arrest warrant laban kay Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Kibuloy. At 5 iba pa noong June 10. Nakatakda niyang hiyain ang resolusyon sa June 18. In serving warrants, the law enforcement should take into consideration the totality of the situation at hand, which should not in any way violate the dignity of person, saad ni Sen. Padilla sa resolusyon. The revised PNP operational procedures dictates that in the lawful performance of duty, only the necessary and responsible force should be used to accomplish the task of enforcing the law and maintaining peace and order. Pagbibigay diin pa ng senador. Nauna na itong kinundina ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan bilang property administrator ng mga ari-arian ng KOJC, ipinag-utos niya ang paghanda ng affidavit ng miyembro na apektuhan ng operasyon, ang paggawa ng inventory sa nasirang charged properties. Giit naman ng PNP hinggil sa paghahain ng warrant of arrest, pinairal nila ang maximum tolerance. Napakawalang yaw talaga ng mga natin ngayon ng PNP. Pinairal daw ho nila yung maximum tolerance. Nakakita ho ba kayo ng maximum tolerance doon? Wala namang rally pero merong anti-riot police. Yun, merong hong hawak-hawak na parang shield. Yun ho. Meron ho bang nagrarally doon? Nakikipag-away ho ba yung mga miyembro ng KOJC? Paano kayo maglalabas ng anti-riot? Kayo yung sumusugod sa mga ari-arian nitong KOJC at inabutan yung nananalangin yung mga miyembro. Nasaan yung doon, sentido komon? Ginamit nyo ba ang inyong mga sentido komon kayo dyan sa PNP? Ang labo ho pati itong si Abalos. Ang dating ho mga kababayan, gusto kong palabasin ng mga nasa mainstream media, nasa PNP, ang ating DILG, kasalanan pa ho ng mga miyembro ng KOJC. Sila na nga ho ang ginulo sa oras ng kanilang pananalangin. Sila pa ho ang sinisisi ng walang iyang administrasyon na to. Kaya dapat ho talagang maimbestigahan niyang nangyaring insidente na yan. Doon sa mga tinatawanan tong issue na to, para doon sa mga kababayan natin na pinagkikibit-balikat itong nangyari na to dyan sa KOJC, wag ho sanang mangyari yung inabot ng mga miyembro ng KOJC sa inyong mga organisasyon o sa inyong mga samahan. Dahil ang ginawa lang naman ng SMNI at itong si Pastor Apollo Kibuloy, tinayuan lang ho nila yung mga maling ginagawa ng administrasyon ni Marcos Jr. Pero sa bagay, sa ibang mga grupo dyan, malamang sa malamang, hindi mangyayari sa inyo yung ginawa ng administrasyon dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasi mga bingi, pipi at bulag kayo ngayong mga panahon na to. Kitang-kita nyo na napakaraming kabalbalang ginagawa ng administrasyon. Parang wala kayong nakikita, naririnig sa mga ginagawa nitong si Marcos Jr. Sa mga ginagawang kalukuhan ng kanyang asawa, sa mga pulisiyang ipinapatupad, sa pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, sa paglaganap ng kriminalidad sa ating bansa, nagtitengang kawali ho yung ibang mga grupo at organisasyon dyan. Bakit? Nakakatanggap ba kayo? Nakikinabang kayo sa administrasyon ni Marcos Jr. kaya nananahimik kayo? Ang hirap po kasi dito sa KOJC, hindi ho sila pwedeng bayaran. Ganun ho kasi yun. Una, babayaran ho kayo. Aalukin ho kayo ng kung ano-anong pabor sa pamahalaan para hindi nyo banatan ito. Siguro yung ibang mga organisasyon, yung mga nasa mainstream media, hindi na ho nila hinintay na pag madanas nila yung nangyayari ngayon sa KOJC ay dyan sa SMNI, KOJC, kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya
para makinabang na rin sila at hindi nila anuhin 'to, danasin yung, nararanasan ng KOJC, tinanggap na lang ho siguro nila yung alok ng, administrasyon sa kanila. Kitang-kita niyo naman ho kung paano bakuran ng mga news anchor, yung mga reporter, yung mga dyaryo itong si Marcos Jr. Ang dating nakakaano, nakakayamot isipin. Kayo na nga sumugod, inabutan yung nananalangin yung mga miyembro ng KOJC. Tapos sila pang palilitawin yung masama. Ha? Kasi, alam nyo, kung nahuli nila itong si Pastor Apollo Kibuloy at yung mga miyembro hinaharangan nila yung mga kapulisan doon sa kanilang operasyon dahil meron silang A1 na intel na nandun talaga si Pastor Apollo Kibuloy. Meron yung issue doon. Meron ho tayong problema doon. Kasi may warrant si Pastor, hinaharangan nitong mga miyembro kasi hindi naman natin masisi kasi hindi siya makakatanggap ng parehas na pagdinig sa kanyang mga kaso. Ang issue, meron ho ba silang nadakip na Pastor Apollo Kibuloy doon sa mga ginawa nilang raid? Wala hong Pastor Apollo Kibuloy. So, ibig sabihin, ang nangyari ho, parang ano lang, tsamba-tsamba yung nangyari, yung tira bahala na. Kaya lahat ho ng mga ari-arian ng KOJC, sinalakay ho nitong mga walang yang ano na to, law enforcer. Talagang kung wala siya dito, malamang nandito. Kung wala siya dyan, malamang nandito. Ganun ho ginagawa nila. Kaso mga kababayan, hindi pa rin ho siya nahuli itong si Pastor Apollo Kibuloy. Paano nga naman kasi mangyayari yun? Alam na ni Pastor na doon siya pupuntahan. Alam naman pupunta pa siya doon. Kaya yung sinasabi rin natin dito, yung ginawa ng mga kapulisan na yan, pag-flex lang ng, ng muscle. Pinapakita sa Davao City, kung gusto namin kayong kubkubin, kung gusto namin kayong kontrolin, kaya namin gawin. Yun ho ang ipinapakita at gustong sabihin ng administrasyon doon sa ginawa nilang pagsalakay sa mga ari-arian nitong si Pastor Apollo. Kaya naman ho mga kababayan, dumako ho tayo dito kay Binibining Maharlika. Pakinggan ho natin itong Pogo issue. Pasadaan ho natin ang mabilisan. Mamaya ka na, madam. Itong kay Lisa Araneta Marcos, yung mga Ensaymada vloggers, na content na ho natin kanina itong mga Ensaymada vloggers na to no? Pinagtatanggol itong si Vice President itong si Lisa Araneta Marcos. Yung ginawa daw ni FL, sign of friendship. Mga loko-loko, tigil-tigil yung pagpupulburo nyo kayong mga vlogger nitong si Lisa Araneta Marcos Pati yata kayo, bumabanat na rin kayo ng pulburo kaya hindi kayo makapag-isip ng... Sige nga, tanungin ko kayo, meron na ho ba kayong kaibigan na nanghablot ng alak ninyo? Subukan ng kaibigan ko na hablotin niya yung alak ko. Yung susunod na hahawakan kong alak, dapat iinumin niya rin yun. Iniinom ko, hablotin mo. Anong kabastusan ho yun? At tayo, hindi ho natin gagawin yun kung meron ho tayong kaibigan. Baka, hindi ko hablotin yung bibigyan ko siya ng pulutan. Paborito mamulutan ka, ganun yun. Pero yung kukunin yung alak, huwag ganun. Bukas ho natin babaran yung na yan, yung friendship na yan. Ito na ho si Binibining Maharlika. Time na yon si Lisa pababa, akyat pa na, og busy ang bruha. So kami naman dito, kami na nag-aantay, I think kami nila Joe, nila Pebbles, nakaupo kami doon. Kasi sabi ni Lisa, mag-antay kami doon sa baba dahil magdi-dinner kami doon sa GTA building, which is in Bexada. Naalala niyo, nag-live ako. Okay? So nakaupo ako dito, nakaupo ako ng ganyan. Siyempre, nag-iintay ako, nagmamasid-masid lang ako. Ang dami talagang mga taong, pero mostly Chinese yung nakita ko, mga singkit, na nagbibigay sa kanya ng folder. Tandang-tanda ko pa nga si Liza na talagang parang kinukuyog siya ng mga tao. Tapos sumenya siya sa amin na mauna na kayo, parang, sabi niya, you go ahead, parang ganon. Kasi may mga ini-entertain pa siya. So habang kinakausap ako kahapon, nitong ating puting ahas, na Maharlika, kailangan mo sabihin sa taong bayan na si Marcos Jr. at si Lisa talaga ang protector ng Pogo. O ng Pogo. Pogo man, itlog ng Pogo. So yun ang sabi niya sa akin. So inaano ko, binabalikan ko po yung pangyayari noong April na yon. Tapos sabi niya nga sa akin, di ba nandoon ka sa Soler? Sabi niya sa akin. Sabi ko, punyeta, nakakatakot naman ito. Sino ito, di ba? Sabi ko, paano mo naman nalaman? Nakita kita doon, sabi niya sa akin. Yung mga taong
Iba doon nagpa-picture sa'yo. Sabi ganun sa akin, Mga pogo operator yun. Yun ang mga nagbigay ng pera kay Lisa Marcos at kay Marcos Jr. sa kanilang campaign. So, mga kababayan, nakita nyo naman yun, di ba? Malinaw Nakita ho, ninyo nung nandoon. Malinaw ho yun, mga kababayan. Galing sa puting ahas itong si Pinipiling Maharlika. Ha? Galing ba sa Pogo, madam? Ngayon, alam nyo na. Yung sa Pogo sa Bamban, alam nyo na yung naging issue noon. Baka ayaw maglabas ng payola. Gusto ka, kabig lang ng kabig. Di pwede yun. Dapat maglabas kayo ng payola. Iyayari talaga. Tapos nung Abril, dalawang beses ako umuwi, di ba? Campaign, yung pinaka-last na meeting de avance nga sa Soler, at yung inauguration. So binabalikan ko, mga kababayan, yung nga pangyayari, pero hindi ko pa nahalungkat yung mga pictures kasi ang dami, mga video-video. But anyway, sabi niya sa akin, nandoon yun. Sabi niya, hanapin mo. Sabi niya, hanapin mo yung mga video mo, balikan mo. Sabi nga ganun sa akin. At nandoon yung mga pogo operators na tinulungan ni Liza doon, mga Chinese doon. Sabi niya, ang iba doon nga hindi marunong talaga mag-Tagalog. Never. Kasi yun ang nagbigay sa kanila ng pera. And by the way, bago itong si Mayor Goo na ito, sino ba unang nagpasabog dito ng koneksyon ng Marcos Bangag dito sa Pogo na yun? Remember this. I'll show you a picture. July, I think, in-expose ko to sa inyo. July last year. Ito. Naalala nyo yan? Yan sa Harrison yan. Teka, sa kabila. Ito. See that picture? Ayan, Tanya ba yung mga palangging? Naku. Okay. Tingnan yung picture. Mga ebidensya yan. Ayan. Dito sa kabila, pakita natin ang picture ng pogo nila. According to my source, at inilabas na natin yan, ang magkakasabwat dyan, sila Abalos. Naku. Okay, yan mga pag... Okay, yan, ang building na yan. Ano yan? Pinakita Magkakasabot daw sila dyan. ko yan sa inyo, di ba? Okay. Nakita niyo yung building? Okay, we'll see. Mga palangga. Yan ay sa Pasay yan. Okay? Pasay sa Harrison. Okay, sa okay, sa Harrison, Pasay. Sinabi ko yan sa inyo noong July. Sa dami kasi ng issue, mga kababayan, natatandaan niyo ba yung issue na yon? Magtaas kayo ng kamay. Sino-sino ang involved dito? Paano ba mga kababayan, paano ba makakapag-operate ng Pogo sa Pilipinas? Siyempre, dadaan ka sa PAGCOR, di ba? Dadaan ka sa PAGCOR. Sino ang nandyan? Sino ang inupo dyan ni Lisa? Si Altenco. Okay? Ngayon, ito mga Pogo operators, saan ba sila dadaan? Sa immigration. Sino ang may hawak niyan? Si Rimulya, under yan ng DOJ, under yan ng presidente ninyong Bangag. Di ba? So, bago ka makapag-operate, okay, nitong Pogo na ito, or Philippine Offshore Gaming Operator, kinakailangan mong dumaan sa mga taong ito para kumuha ka ng lisensya to operate. Di ba? So, ngayon, mga kababayan, ayon sa ating puting ahas, nung campaign pa lang, ay nagsisimula na nga itong mga nagbigay ng campaign money para, campaign funds kay Lisa Tanas at kay Marcos Jr. Kaya sila talaga, mga kababayan, ang punot dulo ng inyong kahirapan. Why? Si Lisa at ang kanyang law firm na M Associates at ang kanyang China-Philippines Unified Enterprises. Dito mo tayo sa M Associates. Yung mga abogado na kapartner ni Lisa na mga inupo na nila ngayon dyan. Sila, ayon sa ating source, ang nag-aasikaso ng mga visa. Fabricated. Kahit na may mga kaso, kahit mga notorious, mga palangga, finifix nila ang dokumento. Now, itong mga issue kay Go, tanungin kita, Ontiveros, kayo mga Senado,
Yung pinakita ko kanina na ano, okay, na picture. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ito, balikan natin. Sana yun? Ayan. Bakit hindi nyo i-raid yan? Ayan, Alphard, nakita ninyo? Okay? Alphard, Bakit mahal yan. hindi ninyo i-raid? Dahil ayon sa ating source, ang protector niyan, si Abalos. Nako po. Magkakasabwat sila nila Remulla sa Island Cove. Although sinabi nila, binenta nila. Pero nandiyan dyan pa rin yung certain, according to my source, Robert Go. Ang isa sa kanilang mga kasabwat dyan. Yan po, ang address niyan ay 50 William Street, FB Harrison sa Pasay City. Ayan, kung matino itong ating mga kapulisan, right? Itong ating mga PNP Anti-Cybercrime Group. Bakit hindi nyo puntahan yan? O, sabihin ko na sa inyo yung address. Ulitin natin. Ang address ay 50 William Street, FB Harrison, Pasay. Alright? So, bakit hindi nyo puntahan yan? Dahil ayon sa ating source, ang magkakasabwat dyan ay ang gobyerno mismo. Sila ang kumikita. Andyan kapag sabuatan si Altenco, Pagcor, si Lisa, ang inyong Bartek na First Lady, si Marcos Jr., lahat yan may basbas niya. Hindi gagalaw si Abalos, hindi gagalaw si Remulla kung hindi nakikipagsabuatan ayon sa ating source sa kay Lisa, lalo na kay Lisa at kay Puting. Now, ano ang gagawin ninyo? Eh di umupo lang kayo. You enjoy the miserable life na binibigay sa inyo. Imagine niyo kung matino ang gobyerno natin. Pwede niyong imbestigahan yung M-associates ni Lisa na yan. Dahil makikita nyo dyan ang mga dokumentong pinalsipikan nila, mga kababayan. Ang mga fabricated documents na inalay nila dito sa mga POGO operators, not only that, na mga pumapasok na illegal sa Pilipinas, mga palangga, just to operate not only POGO, pero ang mga illegal na pagninegosyo na kahit mga notorious itong mga taong ito, mga kababayan, ay ginagawa ng paraan ni Lisa Tanas gamit ang pang-aabuso ng kapangyarihan na mandato ni Kuting na hindi naman ibinigay kay Lisa. Huwag na po tayong lumayo, mga kababayan. Sa kidnapping pa lang sa Turkey, ginamit na ni Lisa ang ISAF, ang immigration. Lalayo pa kayo. And now you know na etong POGO na ito, sila-sila lang. Ang dami nilang kaso na dahilan. Dami nilang nilabag sa ating konstitusyon na mga kasalanan sa inyo. Falsification of public documents. May kaso yan, mga palangga. Okay? So, anong kaso niyan, mga palangga? O, according dito sa naisulat natin, Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin, mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito, ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang bidyong ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.